Kung nakikita na observe natin na that is true na mayroong pinapasok. And this the call of the ground commander again, no? And revealing, no, kung ano yung kanilang specific na ginagawa. Again, I'll go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. Kinumpirma ng Philippine National Police na maipinasok silang mga gamit sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pasado 2:00 kaninang madaling araw, isang malaking blue box ang dinala ng mga pulis. Nagpasok rin sila ng rotary hammer at underground scanner. Batay sa mga videong kuha ng kampo ng KOJC, maririnig ang tila tunog ng mga drill sa second floor ng JMC College. Hindi dinetalye ng PNP kung ano ang laman ng blue box at kung para saan ang iba pa nilang equipment. Ngunit sinabi nitong gagamitin nila ito para ma-detect ang umano'y underground bunker sa compound na sinasabing pinagtataguan ni Apollo Kibuloy. Tiniyak rin ng pulisya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil sinusunod umano nila ang police operational procedure sa pagsisilbi ng warrant. The legal procedures and the process is being observed. Although there are some information that the ground commander doesn't want to reveal, no? This is part of the operational data, no, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest, no, that perhaps could compromise, no, yung ongoing procedure nila. Pinabulaan na naman ng pulisya ang usap-usapan na balak nilang pasabugin ng compound kung hindi isusuko ng KOJC si Kibuloy. Giit ng PNP, wala itong katotohanan dahil si Kibuloy at mga co-accused lamang nito sa kaso ang target ng operasyon. Nabubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Never namin sisirain ang structure or ng POJC na pasasabugin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the POJC members, we are after the fugitive Kibuloy. Dumepensa naman ang PNP sa pagbibitbit ng armas ng mga pulis sa loob ng compound. Anila, bahagi lamang ito ng ipinatutupad na security measures sa operasyon. May mga armas na po is yung mga perimeter security namin. And certainly, in case may kinakailangan ng police intervention. O may mga units po tayo na nakatalaga rin as perimeter security and for police intervention if necessary. Kaninang umaga, daan-daang pulis na naman ang pumasok sa KOJC compound. Ngunit giit ng PNP, karilyebo lamang ito ng mga pulis na naka-duty sa ilang araw ng paghahanap kay Kibuloy. 6 na araw nang nasa loob ng compound ng mga pulis at nananatili pa rin silang positibo na malapit na nilang matuntun ng lokasyon ng puganteng lider. Positive, but as to whoever, we cannot for now explicitly give that information. Inihayag din ng PNP na nagkakaroon sila ng kaunting problema dahil sa resistance ng KOJC members. Sa katunayan, 6 na po nilang tauhan ang nasugatan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. 48 KOJC members naman ang dinala sa ospital matapos makaranas ng mga gasgas, sugat sa katawan, pananakit ng mata at iba pa. There are areas na talagang nadidelay because yun nga, nagbibigay sila ng somehow parang dinidisturb nila yung ating kasamaan sa PNP. Not all areas ay agad-agad mapasukan ng ating kasamaan sa PNP. It's a wide area, sinabi ito namin, at iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung hinaharap ng ating PNP everyday just to cover all the areas. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.